Hindi pala lahat ng baril-barilan ay toy gun. Ang mga weapon na ginagamit sa isang sikat na hobby, sakop pa rin pala ng guidelines ng Firearms and Explosives Division ng PNP. Paano naging ganito ang isang bagay na ginagamit sa isang laro? At hindi raw dinesenyo para makasakit ng tao? Dulo. Walang kudeta. Wala ring gyera. At lalong hindi martial law. Lahat ng mga sundalong nakikita nyo, hindi totoong sundalo. Sila ang mga nahihilig sa sumisikat na laro na airsoft. Isang combat war game na gumagamit ng mga airsoft gun. Most of the people who play this sport are professionals. Most of them are professionals, lawyers, doctors, people in sales, people in marketing. Sa unang tingin, matatakot ka sa mga baril na hawak nila. Kung hindi uusisain ng husto, mapagkakamalan mong totoo. Pero ito ay mga replika lamang ng mga totoong assault weapons. Airsoft guns ang tawag dito. Umaabot sa 1,000 hanggang sa 30,000 pesos ang halaga ng airsoft guns. Karamihan galing China at Japan. Kaya most of the people who play this are professionals. Sila yung may pera na kaya mag-afford ng sport. Sa isang pribadong lugar nilalaro ang airsoft. Kumpleto sa get-up ang mga manlalaro. Type A fatigue. May mga paraphernalia pa ang iba. May safety mask. At ang iba, para mas mukhang nasa gera, naglalagay pa ng mga damo sa katawan. Dito kasi nila na ilalabas ang mga frustration nila na maging sundalo at masabak sa giyera. Yung mga tao parang mga bata na nagbabaril-barilan. Naka-costume pa. Ay, kagaya suot ko. Naka-costume. Siyempre, bibili ka ng airsoft mo. Konsepto kasi nga nito, it's a game of honor. Dito, pag tinamaan ka, you put it upon yourself to call yourself out and you got hit. Kasi if without that concept, you won't enjoy the game. Sa larong ito, kailangan malusob ng isang grupo ang isang kampo. Mas maraming natamaan na miyembro, yun ang talo. Ilang minuto pa, nagratrata na ang mga baril-barilan. Umuulan ng mga plastic BB pellets. Parang bakbakan sa giyera ang eksena. It coming out. Sa ganitong laro, importante ang pagiging tapat. Pero minsan, hindi naiiwasan ang magkapikunan, lalo na kung hindi umaamin ang natamaan. Yung dalawa nakabound dyan. Dalawa? Actually, Isa naka-helmet na itim. Hindi namin nakita kasi sa loob kami. Check natin, sir, ha? Check na lang natin mamaya. Eh, cool lang. Sige na, game lang to. Meron yung konti, minsan di nararamdaman. Minsan akala ng isa natamaan niya, hindi pala kasi may tinatago ang yero, may tinatago ang puno. So, minsan sasabihin siya, ang daya mo eh. Para mga bata nga, ang daya mo eh. Hindi mo tinamaan. Kaya, nangyayari yun. Pero yun nga eh, cooler heads always prevail. Ang mag-amang Arnel at Jolo, naging hilig na ang paglalaro ng airsoft. Bukod sa nakakatanggal ng stress sa trabaho, nakakapag-bonding pa silang mag-ama. Bata pa kasi ako, mahilig din ako sa baril eh. Kaya lang, unfortunately dito, yung gun law sa atin, medyo very strict ang pagdala ng firearm. So, very limited ang galaw mo. So, sabi ko, ito na siguro yung sport na kung saan ako mag-enjoy, where kung saan ko malalaro yung hilig ko. Ipinakita nila sa amin kung gaano kalakas ang impact ng mga airsoft gun. Kahit na plastic pellet lang ang bala nito, maaari pa rin makasakit at bahagyang makasugat. Lang yung kalaban eh, hindi ko nakakita. Sakit pero masaya naman eh.
Halos lahat ng uri ng airsoft guns ginaya mula sa tunay na modelo ng baril. Sa maraming bansa, ang airsoft guns ay legal at di na kailangan ng lisensya. Pero sa Pilipinas, kailangan mo pa rin ng permit mula sa PNP. Ang airsoft guns ay legal na sa maraming bansa. Pero sa Pilipinas, kailangan pa rin ng permit mula sa PNP. Ayon sa Letter of Instruction number 1264 ni dating Pangulong Marcos noong July 31, 1982, ipinagbabawal ang importation, manufacture, distribution, sale at display ng anumang replica, toy firearms, and explosives. Dahil sa replika ito ng mga tunay na baril, maaari raw itong makapanlinlang sa publiko o gamitin sa masama. Ayon kay Jairus Paguntalan ng Intelligence and Investigation Service ng Bureau of Customs sa ilalim ng Letter of Instruction 1264, hindi pinapayagan ang pagpasok ng mga replica guns sa ating bansa. These are replica guns, no? So, we cannot just import this without the necessary permits from the Firearms and Explosives Office. Akala mo talagang tunay na ang, di ba? Yung mga plastic toys na to. The appearance, only the weight will tell you that these are replicas. Pero aminado sila na hindi naiiwasan ang may makalusot na mga replica guns. Mas tutok kasi sila sa mga high-risk shipments gaya ng mga karne at gulay na posibleng magdala ng sakit. We cannot examine all the containers going out of the two ports. So, meron kaming selectivity system. We are now upgrading our computer system. And we're trying to acquire X-ray machines para yung buong container pwede namin i-X-ray. Noong November 2004, nakumpiska nila mula sa isang shipment ang replica guns na nakahalo sa mga fireworks at ang idineklarang produkto para sa replica guns, plastic toys. Dito mas nahihirapan ang Bureau of Customs sa pag-inspeksyon ng mga produktong pumapasok sa atin. Sa undercover na ginawa ng kontrobersyal, sa ilang tindahan sa kamay nila na nagbebenta ng mga replica toy guns, hindi pa rin ganun kalantad ang pagbebenta ng mga ito. Sa isang tindahan na ito, puro laruan ang ibinebenta. Pero kapag nagtanong ka ng airsoft gun, meron sila. Yun nga lang, brochure lang ang ipapakita at by order ang pagbili nito. Dito naman sa isang tindahan, bagamat nakadisplay ang ilang toy guns, nakatago pa rin ang mga mamahaling replica guns sa loob. Mahigpit na ipinatutupad ng Department of Trade and Industry ang Letter of Instruction 1264 na nagbabawal sa pagbebenta ng mga replica guns. Kaya naman, ang ilang mga nagbebenta hindi pa rin lantad. Those that are plastic guns that are not considered replica guns, those are allowed. However, importation of replica guns is prohibited under Letter of Instruction 1264. By replica guns, these are guns which, by the weight, by the measurement, by the look and feel, one can easily mistake it for real guns. Ipinakita sa amin ni Colonel Joel Coronel ng Firearms and Explosives Division ng PNP ang mga nakumpiskang replica guns sa isang tindahan. Inihalin tulad ang replika sa tunay na baril. I have here in my hands a replica of the Bushmaster assault rifle. Here is the authentic and genuine copy of the Bushmaster rifle. As you can see, it's very similar to appearance, to size, shape, and dimensions. Ordinary people might believe that what I have here in my left hand is a real authentic rifle, and then criminal elements may use this in the commission of a crime. Sinubukan din namin ihalo ang tunay na baril sa mga replica guns.
Kung hindi ka eksperto sa mga baril, mahihirapan kang alamin ang totoo sa replica guns. Generally, all replica guns, which mean those who are similar in appearance, dimension, color, or description of the real and genuine firearms are considered replicas. And under our rules, these are prohibited and restricted items. Ayon sa Presidential Decree 1866, matatawag na firearm ang isang weapon kung ang mga sumusunod naman ay ibinubuga dahil sa paggamit ng gunpowder o other explosives. Pero ang airsoft guns, biodegradable plastic pellets lang ang ibinubuga. Ang air rifles at air pistols naman ay hindi makla-classify na toys sa ilalim ng Executive Order No. 712 noong July 28, 1981. Binigyan naman ng kapangyarihan ng PNP para mag-issue ng criteria kung paano masasabi na isang firearm o isang toy ang isang baril. Sa kasalukuyang patakaran ng January 1992, ang air rifles pistols na above .22 caliber ay makaklasify na firearms. Para masabing isang toy gun, dapat ang baseline limit ng isang baril below .22 caliber o 5.5 mm. Pero ang airsoft guns, 6 mm, higit sa limit na itinakda. Kaya ang mga ito ay itinatratong totoong firearm ng PNP. They need to seek a permit to transport, which we generally issue here in our office. So kahit replica? Yes, even replicas or airsoft guns. Because under existing rules, air guns are considered as firearms. And possession of air guns without the necessary permit or license is a violation of illegal possession of firearms, punishable under criminal laws. Bagamat replika ito sa anyo, sukat at features ng tunay na baril, yari pa rin ito sa plastic. Gumagamit ng plastic pellets at hindi gunpowder. At gumagana sa pamamagitan ng baterya. Hindi dinisenyo para makapanakit ng kapwa, di tulad ng firearms. Under the standards of the Philippine National Police, under Executive Order 712, in relation with the rules and guidelines of the Board of Classification of Air Rifles, an air gun which does not penetrate a 1/4 inch plywood is not considered as a true firearm. And no airsoft gun will ever penetrate 1/4 inch plywood. So why are these guns being banned? They are toy guns, very clearly, under the law. Ito marahil din ang gustong sabihin ng maraming airsofters sa Pilipinas na unti-unti nang nakikilala ito na isang marangal na sport o hobby. Currently, ProGun, of which I am president, is moving for the lifting of Letter of Instruction 1264, and we are pushing for registration of airsoft firearms to enable the players and the enthusiasts to be able to play without harassment in their play sites. We are working with the airsoft enthusiasts and other airsoft groups to formalize rules and regulations that will enable them to possess and carry these firearms and use them in their shooting tournaments. Mariin namang nilinaw ni Colonel Coronel na hindi masama ang mga airsoft gun na ginagamit sa airsoft games, maging ang paglalaro ng airsoft. As far as we are concerned, if they have the necessary permit, then they are there's nothing for them to fear. As long as they have permits and authorities from our office, then we consider it a legitimate and legal competition. Talaga sundalo, di ba? Napakamok din ako ganyan. Hindi galo. Dito rin nare-realize namin na mahirap din yung sundalo. Para sa airsofters, alam nila ang kanilang limitasyon at mahigit nilang sinusunod ang lahat ng alituntunin ng laro at maging ng PNP. Mabuti na raw kasi ang ligtas sa lahat ng oras. Laruan lang siya, no? Pero tatatuhin mong tunay kasi ilalagay mo ng separate na bag, tatanggalin mo yung magazine, tanggalin mo yung baterya, hiwa-hiwala yan. May mga safety protocol kaming sinusunod. No mask, no play. No? Delikado po kasi, kahit sabihin niyo pong stock yung baril, tamaan po tayo sa mata, masakit. After the game, ito, bihis kami. We have to remove our gear. Tanggal lahat.
Kasi we're not supposed to go out ng nakaganito. So, back to civilian clothes. Make sure na naka-safety mode siya. And tanggalin nyo na rin yung magazine. Sa larong airsoft, may mga nagwawagi at may natatalo. May nagagalusan, merong napipikon. Pero pagka game over na, ang lahat ng pagod at hirap napapalitan ng di maipaliwanag na kasiyahan. Magbabalik ang kontrobersyal. Sa itsura, katulad ito ng totoong baril. Pero sa mga enthusiast ng airsoft, isang weapon ito ng camaraderie. Kaya binubuhusan ng atensyon at pagmamahal para mapangalagaan ang reputasyon ng kanilang tinatawag na mga laruan. Ito po ang kontrobersyal.